kung titingnan natin ang mga Bible dictionaries, at tingnan natin kunyari yung wisdom from the Old Testament, ano ba ibig sabihin nun? Lalo na, remember, ang Book of James is one of the first epistle that was written, the first New Testament book that was written, maaring James. Kaya nga pati yung flavor nun, it's still very Jewish. Kaya nga sabi ni Martin Luther, parang ayaw niya maniwala na ito talagang, kumbaga, binigay ng Panginoon Diyos sa atin to be part of the Bible, as part of the canon. Dahil sabi niya, wala namang ebanghelyong makita rito, but of course, he was wrong. Hindi niya nakita yung intention ng Holy Spirit. But the fact is, James was writing to Jewish Christians, so this had a very strong Jewish flavor. Kaya masyadong, and if you read carefully, para siyang Book of Proverbs, masyadong Old Testament ang dating. Parang ito yung isa sa mga pinaka-Old Testament parang ang dating o sa pagtuturo nitong Book of James or Letter of James. And this will give us an idea na when James was teaching this, he was thinking of wisdom from the Old Testament point of view. Ano ba pinapakita ng Old Testament regarding wisdom? Well, the main idea of the Old Testament wisdom is that of skill. Skill. It includes skill of workers who made garments for the high priests and who were able to work with metal, stone, and wood. So pag magaling kang mag-sculpture, magaling kang gumamit nitong mga materialis nito for the tabernacle or for the priest's garments, you are considered wise. You are skillful. It also extends to those who are able to execute a battle plan, lead in government, and assess a difficult situation and persuade others to take necessary action. May skill ka na ayusin mo yung mga ganyang klaseng problema. It refers to those who speak prudently and use their time carefully. They are called wise people. Rather than just theoretical understanding, biblical wisdom focuses on practical living in obedience to God's revealed will. So, by wisdom, James is talking about the skill that enables us to live obediently before God in the midst of trials. At ang resulta nun is a beautiful life that glorifies God. Yan ang wisdom na hinahanap mo rito. This is the wisdom that you are asking from God. Kaya ito yung simula. You need to recognize na pagdating ng mga matitinding bagyo sa ating buhay, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Lahat tayo, wala tayong natural wisdom, kumbaga, para ma-address natin yung problemang hinaharap natin at i-apply itong nakalagay sa James chapter 1 verses 2 to 4 to count it all joy. So that we will mature spiritually. Wala tayo nun. Hindi natin kaya yun. Walang exempted dito. Kahit ako na nagtuturo nito, pagdating ng bagyo sa aking buhay, hindi ko pwedeng sabihin, buti na lang, alam ko na. It's not just a matter of knowing. I need to ask God, I need to pray to God, Lord, give it to me. Ito na naman ang isang sitwasyon na kailangan ko ng wisdom ninyo. And dapat tayong lahat ganun ang response. So, that's the first thing. Kung gusto natin to obtain wisdom, to endure trials joyfully, we need to recognize, first of all, our lack of wisdom. Doon kasi darating yung humility. Pag feeling mo kaya mo na, hindi ka nalalapit sa Panginoon Diyos. Number 2, to obtain wisdom to endure trials joyfully, we need to ask God for wisdom. Kailangan lumapit tayo sa Diyos, kailangan hingiin natin sa Kanya itong wisdom na ito. Look at verse 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask God. Let him ask God. Humingi siya sa Diyos. Now, itong let him ask God, this is an imperative. This is a command. It is not optional. It is mandatory. It is a command. Trials are intended to drive us in dependency on God to Him. To make us realize we have no human resources, we are left only with an invisible means of support. Sabi ni MacArthur patungkol dito. The true believer then in the test is going to know he needs wisdom and cries out to God. He almost cannot be restrained from crying out to God. But we need to do that so much more. So this is a command.
In the Greek, this is also, yung verb na nakalagay dito, is in the present tense, indicating na posible, pinapakita rito, that we need to ask more than once. Kasi pag sinabing present tense sa Greek, hindi ito katulad ng English tenses, na pag sinabing past tense, na nakaraan, present tense, ngayon, future tense, para sa bukas na concern, hindi lang ganon. Sa Greek, meron siyang isang elemento na pagka present tense, pinapakita, this is a continuing action. Kaya nung sinabi ditong, let him ask of God, ito ay isang bagay na hindi mo lang minsan gagawin. Minsan, ganun ng mga tao, mabilis mag-give up. Pagka may problema, sabihin, Lord, gabayan niyo naman ako dito. Pag hindi na kagad nila nakuha yung sagot ng Panginoong Diyos in one day, ayaw na nilang maniwala sa Panginoon. Pero hindi, pinapakita nga dito that you need to ask more than once. Hindi ito isang magic formula o meron ka lang orasyon na sasabihin o kailangan mong tilamsikan ng holy water itong bagay na ito at bigla na lang darating yung wisdom. Hindi. Kinakailangan ay patuloy mo siyang hingiin. Pero take note, it simply says, all you need to do is to ask. It is not for sale. Hindi sinasabi ng Panginoon Diyos na bibilhin mo dapat ito, paghirapan mo to, magsakripisyo ka muna, saktan mo muna yung sarili mo, kailangan ganito at ganyan na gawin mo. No, it is a gift. All you need to do is just to ask. But you need to keep on asking until you receive it. This is a command for us to pray to God. Pagka may bagyo na tayong dinadaanan na katulad nito, kailangan matuto tayong lumapit sa Panginoon in prayer. Dapat maintindihan natin yun. And this is very encouraging kasi pinapakita rito that all of us, all who are genuine believers, can go directly to God to pray. Dahil nga sinasabi ng Biblia na tayo para tayong mga priests. We can approach God directly. You do not need to go through another priest. You do not need to go through a pastor. Hindi nyo kailangan pumunta sa akin, actually. Now, I'm not saying na mali na pumunta sa isang spiritually mature counselor who can help direct you to God's Word for wisdom, but you don't need to approach God through any human intermediary. Pwede tayong dumiretso kay Jesus Christ, dumiretso sa Panginoong Diyos directly. The Bible doesn't even tell us to pray to the Virgin Mary or to some other saint. It never tells us to look to ourselves and decide what to do based on our subjective feelings. Wala. It doesn't tell us to go to a psychologist or a psychotherapist. So, itong pinapakita rito. We have to pray, we have to ask God for wisdom. Now, James gives us several encouragements when we come to God or when we ask God. By the way, pag sinabing ask God, it implies going to His Word. It implies trusting in the Holy Spirit. No, hindi ito yung tinapon mo na yung Biblia, hindi ka na nagbabasa ng Bible, tas pray ka lang ng pray sa Panginoon, Lord, give me wisdom. If you are going to neglect the Word of God, your prayer is an abomination in the eyes of God. No? Baliwala yung prayer mo pagka yun namang revealed will ng Panginoon, hindi mo babasahin. Dapat, basahin mo yung revealed will of God. Kailangan tingnan mo doon. Lumalapit ka sa Panginoon, you're asking for wisdom, but you use the Word of God. Sabi nga ng 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4 that God, it talks about God's divine power that has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by these He has granted to us His precious and magnificent promises. Paul assures us in Ephesians chapter 3 verse 12 that in Christ we have boldness and confident access to faith in Him. So when we need wisdom to endure a trial in a manner pleasing to God, we go directly to God in prayer through the mediation of Jesus Christ. Pero dapat ma-realize din natin that
This is not something na parang sudden revelation or impression that hits us out of nowhere. This comes from the Word of God. Manggagaling ito sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga, basahin nyo na lang yung Psalm 119. Basahin nyo yun kung paano tinataas ng mabuti yung psalmist ang salita ng Panginoong Diyos. No, basahin natin yung Psalm 19. Ganun din. Na yung Word of God is perfect. Kaya hindi natin makukuha yung wisdom na parang kung saan-saan lang. Kundi directly, we get it from God's Word. No? Kaya dapat makita natin yon. So, James gives us great encouragements sa ating paglapit at paghingi sa Panginoon. Tingnan niyo mga encouragements na ito. Meron tayong 4 na encouragements na makikita natin rito. Una, ask God because He is a God who gives. Sabi ni James, lumapit kayo sa Panginoon, humingi kayo sa Panginoon because He is a God who gives. God is a giving God. Di ba naalala natin yung John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only Son. Ang daming mga references na makikita natin sa Bible about the giving God. Paul says, He has given the very greatest gift of all to us, His only Son. Isipin na lang natin yun, no? Will He not freely give us all things kung mismong yung pinaka-precious na regalo ay binigay na sa atin ng Panginoong Diyos, yung Kanyang anak? Kaya dapat bawat araw, we should come to God. We should never see na parang ang Panginoong Diyos hindi siya mabait o intention niya lang na maging generous next time. No, today, God is a giving God. He is always the God who gives and gives and gives again. Ganyan ang ating Panginoon. Second encouragement na makikita natin dito. Ask because He is a God who gives generously. He gives generously. Yung salitang generously dito, sabi ng ibang Bible teachers tulad ni MacArthur, it means unconditionally. It means without bargaining. It means freely and generously. We are reminded of Matthew chapter 7 verses 7 up to 11 na kung saan sabi ni Jesus, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or, which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Now, the Lord Jesus Christ here is arguing from the lesser to the greater. Sabi niya, kung kayong mga tatay, lesser, makasalanan kayo. And yet, pag yung anak ninyo may hiningi na mabuting bagay, binibigay ninyo. Pag humingi ng tinapay, hindi bato binibigay nyo. Pag humingi ng isda, hindi nyo binibigyan ng ahas. Lesser yon. How much more? Ito na yung greater. How much more ang Panginoong Diyos, ang tatay nyo na nasa langit, who is good, who is gracious, who is merciful. Sabi niya, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So ito yung pangako rito. When you go through a trouble, when you go through difficulty, when you go through trial, go to God in prayer. He will not lay down conditions. He doesn't bargain. He gives freely and generously the wisdom you need to understand and respond properly to that trial. Generous ang Panginoon. Sabi ni John Calvin, we grow ashamed to bother our fellow men, however generous, with too much asking. But with God, says James, there is no comparison. He is prepared to heap new benefits on top of the old with neither limit nor calculation. Ang sinasabi ni John Calvin dito ay ganito. Tayong lahat, pag laging may isang tao, inuutangan natin o humihingi tayo. Di ba? Kapitbahay mo, lagi kang nakikita mo sarili mo, lagi kang humihingi ng asin, lagi kang humihingi ng asukal, lagi kang hiram ng gamit dahil nasira yung ganito. Tao po, pare, pahiram naman nung kasi ganyan. Oh, sige. Minsan, di ba? Kahit gaano ka-generous yung kapitbahay mo na yun,
dumarating yung time, nahihiya ka na. Diba? Sa totoo, kung talagang may konsyensya ka pa, no? Pagka manhid yung konsyensya mo, kapal mo na talaga. Pero normally, parang nahihiya ka na. Parang kayo mga mag-anak sabihin, naku, nakalimutan ko na naman bumili. Sa ibang kapitbahay na lang tayo humingi. Di ba? Nahihiya ka na eh. Normal yun eh. Natural yun eh. And minsan yung ibang tao, siguro, ganun din ang kanilang pakiramdam kay God. Sabi nila, lagi na lang ako nang hingi kay Lord. Dati, nung may problema ko, pray na naman ako sa Kanya. Nung ganito, nung meron akong dinaanan gato, pray na naman ako. Nakakahiya naman kay Lord. Hindi, alam nyo, iba. Ang Diyos, natutuwa. Iba ang Diyos. Iba siya sa tao. Ang tao, naiinis. Di ba, pag may lapit sa Kanya, Pastor, counsel mo nga ako. Isang 100 beses na kita kinounselan nitong buwan na to Di ba, maiinis na rin ako sa Kanya. Pero ang Diyos, hindi. The more na lumapit ka, lalong tuwan-tuwa ang Panginoon. He is generous. Yun ang gustong ipakita rito. Alam niyo, may mga tatay who are selfish, who are stingy, madamot. Ang standard na sagot nila is always no. Pag may tinanong ka pa, pwede bang pumunta? No. Bilang mo ako na gato kasi may ano? No. Laging no. Ang problema, pag sumagot sila ng yes, nako, talagang nag-yes na si Papa dito. Ang hirap na namang lumapit uli kasi kailangan tansyahin mo, kailangan hindi mainit ang ulo niya, kailangan masaya siya pag dumating, kailangan timplahin mo siya. Tapos, ang tagal na naman, kailangan yung pagitan ng unang hingi mo na nakatanggap ka ng oo, matagal muna. Siguro 6 na buwan muna bago ka humingi uli at makaasa na yes. Kasi may mga tatay na ganyan. Ang problema, minsan tayo, ganun na rin tayong tumingin sa Diyos. Parang kung paano tayo trinato ng tatay natin, gano'n na rin ang tingin natin na tatratuhin tayo ng Panginoon Diyos. But not so. The Bible says, He gives generously. That's an encouragement. Ikatlo, para ma-encourage tayo, ask because He is a God who gives generously to all. Sa lahat. Now, let me just clarify this. Kailangan, remember, katulad ng lagi natin sinasabi, pagka ganyang mga salita, it must always be guided by context. Context. So remember na in this whole passage na inaaral natin, we discover that kung hihingi tayo sa Panginoon and we want to receive, we must ask in faith. Kaya itong all na to, hindi ibig sabihin, kahit wala kang pananampalataya sa Diyos, bibigyan ka pa rin niya kasi He gives generously to all. Hindi. So yung all na yon, kailangan maggabayan ng ilang mga bagay. Pero sabihin natin, kung ikaw ay may totoong pananampalataya, kahit sino ka pa man na Kristiyano, kahit na ikaw ang pinakabagong Kristiyano dyan sa fellowship na yan o church na yan, o kahit na sabihin na lang natin, you are right now suffering the consequences of your sin. Totoo kang Kristiyano pero nagkasala ka and you're suffering the consequences of your sin. And sometimes, feeling mo, parang, Lord, nahihiya akong lumapit sa inyo. But you have faith. Feeling mo lang nahihiya ka, pero may pananampalataya kasi sinasabi mo, Lord, kanino pa ako lalapit? Nagkasala ko, sino pang lalapitan ko kundi kayo? Kaya Lord, kahit nagkasala ko, naglalakas ako ng loob na lumapit sa inyo, Panginoon. Maawa po kayo sa akin. Gabayan niyo ako tungkol sa sitwasyong ito na hinihingi ko. That is what it means when you say all. Free grace yun para sa lahat. Hindi mamimili ang Panginoon. As long as you come to the Lord in humility, you come to the Lord in faith, tatanggapin ka ng Panginoon Diyos at bibigyan ka niya ng wisdom. Lalo na, siyang nagsabi, pagka may dinadaan ka malaking bagyo sa buhay mo, yan ang gustong-gusto ni Lord na sagutin na prayer. Kaya, lakasan mo ang loob mong lumapit sa Kanya. Are you a Christian? Dito, Kristiyano ka ba? Nananampalataya ka ba sa Panginoon? Naniniwala ka ba sa Hebrews chapter 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that He exists and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kung ikaw ay naniniwala ang buhay ang Diyos, kung ikaw ay naniniwala that you can come to God through Jesus Christ, kung ikaw ay naniniwala that He rewards those who diligently seek Him, you will receive God's wisdom. Sabi niya yun Fourth encouragement to all of us. Ask because He is a God who gives generously to all without reproach.
Without reproach. Pinapakita nito, God delights to give to His children. Without reproach means that He does not say, oh, ikaw na naman? Kabibigay ko lang nung gusto mo last week, ba? Kinukulit mo na naman ako ngayon? Hindi po ganun ang Panginoon Diyos. Yun ang ibig sabihin ng reproach. God, sabi ng isang Bible author, God never makes you feel cheap or irresponsible for asking again and again. Rather, He invites you to ask for the wisdom you need. May mga tao, ganun ang trato sa atin. Pag humingi ka na naman, parang, kaya hingi mo lang kahapon Ang kapal naman ng mukha mo. Ganun sila magsalita. Or hindi man nila sabihin yon, pero pag makatingin, parang mahihiya ka talaga lumapit. Para ayaw mo nang, nagsisisi ka, ba't pa ako lumapit dito sa taong ito? Pero si God, hindi. He does not, sabi rito, when He gives generously without reproach. He will never say that to you. You don't have to feel that way. Kaya nga, minsan, yun din ang gusto kong tingnan sa pananaw ko. May mga panahon, parang hindi natin maalis. Lahat tayo, may pagkakatoliko pa rin Dati tayong katoliko, ngayon, hindi na tayo katoliko. In the sense na, pag sinabi kong dating katoliko na bago ka makatanggap ng pabor sa Panginoon, ang feeling mo, kailangan parusahan mo muna sarili mo. Bago ka sagutin ng Diyos, kailangan lumuhod ka muna simula sa pintuan hanggang sa altar. Dapat ilatigo mo muna yung likod mo. Pagka dugo-duguan yung likod mo, siguro maawa na si Lord sa akin. In a sense, even after becoming Christians, genuine Christians, Bible-believing Christians, minsan may pagka-utak katoliko pa rin tayo Parang feeling natin, hindi siguro bibigay ni Lord sa akin ito hanggat hindi talaga ako magdusa. Kailangan mag-fasting muna ako ng 40 days bago niya ibigay ito. Kailangan pahirapan ko muna sarili ko. Hindi ganun Sabi dito, He gives without reproach. Natutuwa siya when we come to Him and say, Lord, maawa po kayo. Lord, eto na naman ako. Minsan ganun I see myself in that way. I come into a situation na parang feeling ko, eto na naman ako sa sitwasyong ito. Lumalapit, minsan parang feeling ko, nahiya na ako, Lord, pasensya ka na. Ito na naman yung problemang hinihingi ko sa'yo. But this is very encouraging. When you humble yourself and you say, Lord, eto na naman ako. I'm sorry, Lord, pero andito na ako, Lord Maawa po kayo sa akin. Alam niyo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, anak, sige, lumapit ka lang sa akin. Hindi ako magagalit. Gusto ko yung ginagawa mo. Kahit na 100 beses pa tayong bumagsak doon sa bagay na yun, kailangan na naman tayong lumapit sa Panginoon. Pero sa puso natin, hindi naman natin iniisip na aabusuhin natin yung grasya ng Diyos. Pero ayun lang, we're just there in that situation. We can't do anything else. Hindi tayo makalapit kay ganito, hindi tayo makapunta sa ganun. At alam natin, kasalanan natin. Consequence ng kasalanan natin yun. Still, God says, you come to me. You come to me, I will forgive you, I'll guide you, I'll give you wisdom. Kanya ng Panginoon. He is so generous, He's so good, He's so gracious. But you have to be humble. You have to believe. You have to believe and trust in God.